Hello dear applicants, welcome to another series of Usapang Trabaho. In this video, pag-uusapan naman natin ang interview question na tell me something about yourself that is not on your resume. So stay tuned and make sure to watch until the end. Ayan, so medyo matagal-tagal na rin po na wala po tayong upload dahil medyo busy po tayo sa ating trabaho. Anyway, narito na naman po ang inyong lingkod, social media influencer, content creator, employment, work, or job coach. My name is Dao. So, pag-usapan naman natin sa araw na ito, paano nga ba natin sasagutin ang katanungang tell me something about yourself that is not on your resume. Okay, so isipin nyo lahat ng mga importanteng details about you ay nasa resume na. Nandyan yung personal, educational backgrounds, work experiences, and so on. Pagkatapos, pagdating nyo or pagharap nyo sa interviewer, sasabihin lang sa inyo, magbanggit ka ng something about you na wala sa resume mo. Yan, so di ba? Nakaka-stress lalo na kapag hindi mo napaghandaan ang ganitong tanong. Kahit hindi natin gusto ang ganitong tanong, mas mainam pa din na pag-aralan para mapaghandaan natin just in case na maitanong ito sa inyo in the future. Bakit nga ba tinatanong ng mga interviewers ang question na ito? Dahil gusto nilang unawain or kilalanin ang kanilang mga ini-interview. May mga interviewer din kasi na mas gusto nila yung nakikinig at nakafocus sila mismo sa kaharap nila or ini-interview nila compared sa nagbabasa lang ng details sa mga papel or sa resume. Or, pwede rin na maaaring nabasa na nila ang inyong resume ahead of time. And at this time, magpo-focus na lang sila sa kung ano ang mga bagay na wala sa resume mo. So, this is the best chance for you na din para ibenta mo ang iyong sarili. Pagkakataon mo na para banggitin yung mga bagay na hindi mo na naisulat or naisali sa resume mo. Sir Dao, ano nga ba yung mga pwedeng sabihin sa ganitong tanong? About ba sa family dahil hindi mo na isama sa resume mo? Or about ba sa school dahil transferi ka dati at hindi mo na isulat? Mali. Ang best advice ko na pwede ninyong gamitin or banggitin sa katanungang ito ay tungkol sa inyong skills or abilities or personality traits na somehow may kinalaman sa ina-applyan ninyong position. Halimbawa, kung ang ina-applyan ninyong position ay teacher, mag-isip kayo ng mga personality traits na may kinalaman sa teaching. For example, good listener. Diba, yung mga teachers po natin ay hindi lang naman sila nagsasalita, marunong din silang makinig sa mga tamang sagot, sa mga opinion, sa mga ideas ng kanilang mga estudyante. Next, passionate about education. So, dapat mahal mo ang iyong trabaho. Gustong-gusto mo talaga ang pagtuturo. And then, communication skills. Effective ba the way ka makipag-communicate sa mga estudyante mo? Next, creativity. Dapat open ka for possibilities. Ano yung mga possible techniques and strategies na mas effective sa yung mga audience or mga estudyante. So, yun yung mga bagay, yung mga skills, personality traits na pwede ninyong banggitin kapag ang ina-applyan ninyong position ay teaching. Paano naman if ang ina-applyan ninyong position ay secretarial? So, pwede nyong gamitin yung organizational skills, dapat maayos ka sa workplace and mga documents. Pwede rin yung professional communication skills dahil expect mo na makikipag-communicate ka or makikipag-usap ka personal or through phone. Kung ikaw naman ay mag-a-apply as service crew or waiter, pwede yung customer service skills, the ability to work well with others dahil teamwork yan, excellent verbal communication skills, active listening skills, and so on. Dahil nakikipag-communicate ka, makikipag-transact ka sa mga customers. Again, mag-base muna kayo sa ina-applyan ninyong position. Then, tsaka ninyo i-search kung ano yung kakambal or kaakibat niyang skills, abilities, or personality traits. Question, bakit kailangan nakabase lagi sa ina-applyan mong position? Siyempre, dapat related lagi.
Hindi naman pwede na cooking skills ang sasabihin mo pero dancer naman pala ang ina-applyan mo. So dapat inline pa rin. Magbanggit ka ng mga bagay na pwedeng magbigay add value to the team. Okay, para po mas makatulong, narito ang isang concrete example. Sa question na, tell me something about yourself that is not on your resume. Pwede mong sabihin, isa po sa mga bagay na pwede kong i-share na wala po sa aking resume ay ang aking ability to train up new hired employees. Next, prepare for supporting stories as backup in case the interviewer will dig deeper or ask for follow-up question. At least, prepared ka at para na rin hindi lumabas na nag-iimbento ka lang. Sabihin mo, dahil noong nasa previous company po ako ay naging isa po ako sa mga trainers. Nag-enjoy po ako sa pagko-coach at pagme-mentor na rin po, lalong-lalo na sa mga bagong pasok pa lang na empleyado. At masaya po ako na maibahagi din itong ability ko sa inyong company once na mabigyan po ako ng chance or pagkakataon. Ayan, so bago po tayo magpaalam ay gusto ko po munang banggitin or i-mention ang isa sa mga subscribers po natin na nag-comment sa isa po nating video. Siya po si at Daimundo PH 2019. Okay, nag-comment po siya at ang sabi niya, "Good morning sir, salamat sa video ito. Now I'm hired na." Ayan, so congratulations Idol Daimundo PH 2019. And then sabi po niya dito, "Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo dahil nagkaroon ako ng idea. Laking tulong po itong video para po sa mga first time na mag-work. Bilis lang ng panahon. 1 month ago na comment ko, 2 weeks na akong nag-work." Ayan. Grabe, now lang ako nakapag-experience mag-work. Ang hirap pala. Kala ko madali lang. Siguro first timer lang ako pero masasanay din tayo. Una pa lang, kaltas agad. Taghirap pala pag sa una pa lang. Pero pag nabayaran mo na, nagsisimula na yung malaking sahod. Think positive lagi ako. Alam ko sa una lang to, taghirap. Again, maraming salamat sa inyo. Ayan, so thank you so much at Diamond PH 2019. And tama po kayo sa sinabi nyo. Always positive po tayo, lalong-lalo na ikaw ay baguhan pa lang. Marami ka pang mga pagdadaanan ng mga challenges. So i-enjoy mo lang, i-absorb mo lahat ng mga natututunan mo dahil magagamit mo yan in the near future. Okay, so pakatatag ka at mag-enjoy ka lang sa ginagawa mo. Ayun lamang po sa araw na ito. Sana po ay nag-enjoy kayo at sana po ay may napulot po kayong aral sa ating video tutorial sa araw na ito. Again, my name is Dao and thank you for watching.